So sa video ito, pag-usapan natin kung ano yung mga senyales na kailangan na natin palitan yung ball race ng ating mga motor. Ano nga ba ang pagme-maintenance at tuwing kailan nga ba natin dapat i-regrease yung ating mga ball race? At kung paano natin maiiwasang masira agad yung ating mga ball race. By the way, pangatlong video na po natin ito about sa pagpapalit ng ating mga ball race. Yung una sa Click 125 po natin, gumamit po tayo doon knuckle bearing. Ito po yung video. Pangalawa naman po kay Pindot Click 160 ball race na katulad nito yung ipinalit natin. Ito po yung video. So dito naman po kay Scarlett, unahan ko na po kayo, dapat magpapalit rin tayo ng ball race. Kaso nakita po natin na hindi pa sira yung ating mga ball race at lumuwag lang po yung nut sa ibabaw. Dahil doon nagkaroon ng konting paguga sa may tipos natin. So yung ginawa natin, maintenance na lang natin, medyo nilagyan natin ng grasa para mas sumaba pa yung buhay. So para makita nyo yung pag-alog na tinutukoy ko at baka may kaparehas na case to sa ibang mga motor, panoorin nyo na lang po yung video na to para makita nyo po kung paano natin maintenance yung ball race natin. So bago yun, para po sa mga hindi nakakaalam, yung ball race po, yung parang nakalagay dito sa may poste or sa may leeg ng ating mga motor at dito sa part ng ilalim kung saan siya po yung nagpapaganda ng play ng pag-ikot ng ating mga manibela. Case man po masira or defective na po yung ating mga ball race, maaring nag-autopilot na po, hindi na po maganda yung paggalaw ng manibela. Minsan may part na medyo matigas na po siya at nagre-resulta po na mahirap na po siyang iliko-liko. Pero dito kay Scarlett, kakaiba po yung naging senyales na sira na yung ball race. Kasi kung makikita nyo, nakataas po yung harap na gulong. At kapag ginalaw po natin ito, smooth naman po siya. Ayan, smooth naman po siya. Wala naman pong signs na may kabig na or may sira na yung ball race. So kung titignan po natin dito sa part na to, ayan, pag masdan nyo po yung part na yon, itong part na yan, pag ginalaw ko po yung aking mga gulong, ayan, gagalaw po yung part na yan. So parang nagkakaroon ng space or puka sa pagitan yan. Yung iba kasi alam nila yung ball race nakalagay lang po dito. Pero yung ball race natin, meron dito sa taas, meron dito sa ilalim. Kapag dito po sa taas yung sira, yung manibela po yung maapektuhan. Nag-autopilot kasi may siwang na po yung mga bulitas at nagkakaroon ng time na na-stuck siya sa isang pwesto. Maybe ganyan, ganyan, ganyan. Or minsan nag-autopilot. Kusa pong lumiliko, may sariling buhay, ganun. Pero dito, ayan, dapat nyo ring i-check yung part na to kasi may ball race din po tayo dito kasi dalawang set po yan. So dito sa part na to, kung makikita nyo, ayan o, ayan, may uka pong nangyayari. Ayan o, gumagalaw. Ayan, kung titignan po natin sa malayo, ayan, may kalantog po na nangyayari. May space po dun sa pagitan na yon. So obvious sign na may siwang na po yun. Minsan kasi di naman natin nasisilip dito, di ba? Ayan o, ginagalaw po natin to. Akala ko nung una yung wheel bearing yung sira kasi ginagalaw ko to, gumagalaw siya, yan kung makikita nyo. Pero nung tinignan ko sa part na to, yung pala yung gumagalaw. So pwede nyo mapagkamalan na wheel bearing yan. Sipatin nyo rin yung part na to. So napadpad na rin tayo doon. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nasira yung ball race? Una na po dyan, kapag nadadaan po tayo sa lubak, syempre nagkakaroon po ng pressure sa ating mga ball race. Kung kaya naman medyo napipipi sila or nagkakaroon ng uka. Kung kaya naman medyo magewang na yung manibela, either dito sa taas or either din sa ilalim. Other case naman po, kapag nabangga po tayo, syempre magkakaroon ng impact sa gulong. Papunta po yan dito sa taas, sa tipos, papunta dun sa mga ball race natin. Isa pa po, kapag matagtag po yung ating mga shock, siguro nagpa-magic lowered po tayo. May time kasi na matagtag yung magic lowered, kung kaya naman yung impact ng pagkalubak natin kahit hindi masyadong malakas yan, diretso sa ball race. So yun yung time na nasira yung ball race natin. Panghuli naman, kapag nade-degrease or nawawalan ng grasa yung mga ball race natin, kasi dapat punong-puno ng grasa yung mga bulitas na yon. At kapag nagkaroon ng time, sabihin na natin nabasa or nagkaroon ng corrosion, nagkaroon kasi ng kalawang yan, masira unti-unti yan, at yun na po yung time na hindi na po smooth yung pag-ikot ng ball race natin. Pag nakita na po yung senyales na yon, bilhin na tayo ng bagong ball race. So yung may recommend po natin is yung stock ball race pa rin, galing sa Honda. Actually matibay naman po yung stock na ball race natin. May time lang talaga na dahil pangit yung kalsada natin dito sa Pilipinas, di natin may iwasan ng malubak ng malakas.
Kung kaya naman unti-unti nasira po yan. Pero kung di naman tayo nadadaan sa lubak, di naman matagtag yung shock natin, wala naman nagiging problema. Actually ito 20,000 kilometers odo, dun ko palang naramdaman. Nasira na yung ball race niya. So medyo tumagal na rin. Sa iba, maaga. Depende na lang sa pagmamaneho nila or sa kalsadang tinatahak po nila. So kung gusto nyo pong bumili nito, may product po tayo dito. Click nyo lang po yan. Magdedirekta po kayo sa Orange app para maka-order po kayo ng genuine na Honda na ball race. So may nabibili kasing fake nito, hindi matibay yon. Itong genuine, matibay na matibay. Nasa showcase or description or dito sa basket. So about naman sa pagdi-DIY, kung gusto nyo sundan nyo lang mga steps na gagawin po natin. Hindi naman siya masyado mahirap. Basta meron lang kayong mga tools. Pagkita ko na lang yung mga tools mamaya. Bali yung una po natin gagawin, babaklasin po natin itong front fairings po natin. May video po tayo ng pagbabaklas dyan, pero ta-timelapse ko na lang po pagbabaklas natin dito ngayon. Tapos pag natanggal na yan, makikita na natin yung poste natin or yung ball race natin doon. So yun, baklas lang tayo. After natin natanggal itong fairings dito sa harap, sa likod, sa may part dito, ayan na sila, nakabaklas. Magkakaroon na po tayo ng access sa mga tornilyuhan dito, pati dito. So pag natanggal po natin yan, masipat na po natin yung ball race, taas baba. So matatanggal na rin po natin yung tipos. So para mangyari yon, kailangan po muna natin tanggalin yung manibela. So kailangan natin tanggalin itong tornilyo na to, nut, 17mm yung size. Tapos yung pampigil natin dito is 14mm. So clockwise po yung pag-ikot. Gamit lang tayo ng pampigil tsaka pang-ikot dito. So sa pampigil, 14mm socket wrench. Tapos sa pang-ikot sa nut, 19mm socket wrench. So pag natanggal na po natin itong nut, pupukin lang natin itong bolt para lumabas po siya. So yan, tabi lang natin to, gagamitin pa natin mamaya. So pag natanggal na po natin yung dito, lagyan natin kalso sa ilalim para hindi po gumalaw-galaw kasi magtatanggal tayo ng tipos. Bali itong manibela natin, angat lang natin para lumuwa siya, para makita po natin itong tipos. Kaya ang diskarte ko dito para lumuwa itong manibela kasi pumipigil yung mga wire na to. Tinanggal muna natin siya dito sa bracket. So pag natanggal na natin dyan, ito nakasama-sama kasi yan dito. Pag natanggal na yan, maangat na po natin to. Taling lang natin pababa. Ayan, kung makikita nyo, natanggal na natin. So ito, kailangan lang natin luwagan pati itong part na to para bumaba po itong pinakatipos po natin. So dito gamit po tayo ng crescent para matanggal yan. So medyo malaki to. Ayan, lumuwag na. Tapos ito po, gamit po tayo ng pampukpok, flat screw para umikot. So ito, may na-realize lang po tayo ng konti na pwede nyo rin maging guide. Itong part na to, lumuwag lang siya. Hinigpitan ko, nung hinigpitan po natin, hindi na po gumalaw to. Itong pinapakita ko sa inyo kanina. So if ever man, lumuwag lang, katagalan, kulang lang sa higpit. Siguro kapag nalulubak, ayan, unti-unting gumagalaw or hindi na higpitan ng todo. Ayan, kung makikita nyo, wala na oh. Ayan, ito yung part na may gumagalaw eh. Ayan, pero ngayon, hinigpitan natin ng konti ito, pa-clockwise. Okay siya. Pero para ma-make sure natin na may grasa pa or okay pa yung ball race natin, check pa rin po natin. Sayang naman, binuksan na natin eh. So dito, gamit lang tayo ng crescent na malaki. Tapos para mabuksan yan, itong malaking nut. Tapos ito, pukpukin lang natin pa-clockwise. Gamit tayo ng flat screw at martilyo dito. So yan, pagka-open natin ito, may makikita po tayong housing dyan. So nasa likod po niyan yung ating mga ball race. Buksan ko lang. Ay, so yan, ito, makikita na po natin yung ball race natin dito. Ayan po siya. Ito may housing po or may goma sa gilid yung ball race. So yan, ito, tignan lang natin kung may tama. Kasi pag may ukato or may part na medyo malalim, ibig sabihin nagkaroon na ng pressure yung mga bulitas dito. Pero so far, makinis, wala pa naman. So sa ball race, ewan ko kung ito stock, pero alam ko
yung stock is yung mga bilog po siya na paikot. Wala po siyang housing na ganito. Parang ikaw yung magkakabit ng bulitas. So, mano-mano mo siya isa-isa. Wala po siyang housing na ganito. So, ito hindi po siya makalat. So far, ito hindi naman nasira agad itong mga bulitas na to, itong mga bilog. Yung nasisira po dyan, yung mga housing na to. Yung sa taas at saka yung baba. Minsan napipipi po yan. Pero so far, wala pang tama Parang lumuwag lang naman ata. So, dito sa taas, walang problema. Tignan natin sa ilalim. So tanggalin lang natin yan para makita natin yung doon sa ilalim. So pero dito so far wala naman tama itong housing niya sa ilalim. Wala yan. Kasi wala pa naman akong nararamdaman na autopilot na manibela or nag-stack up siya. Kasi sabi ko nga unusual yung ngayon kasi dito yung kalog niya. Pag tinanggal nyo po yan, angat nyo lang po itong part na to. Hugutin nyo to. Itong buong yan, buong assembly na to. So try natin isang kamay. By the way, kailangan pa pala tanggalin na itong hose. Pero kung titingnan natin dito, nasipat ko na kasi dito Kung may tama siya, so far wala akong nakikitang uka or tama. Pati dito. Kasi ayan, tatama din yung ball race natin dito. So, ibig sabihin okay pa to. So binuksan lang natin for checking. Siguro regress na lang natin siya. So if ever maramdaman ko na yung kabig na manibela, autopilot, dun ko na lang papalit to. Ngayon kasi okay pa siya, medyo matrabaho kung tatanggalin pa natin lahat dahil matigas. Regress na lang po natin. Sakali man at least may idea kayo if ever man na dito yung kalog sa inyong mga manibela. So possible lumuwag lang po yung mga nut nyo dito. So kapag dito yung kalog, yun yung problema. Pero if dito sa manibela yung problema, may tama na po yung ball race. Sa akin, hindi ko nakita yung signs na may kabig po siya. So okay pa po itong mga ball race natin. Re-regress na lang po natin sila. So siguro yung video na to about na lang sa regress ng grasa natin. Kasi di rin naman natin maiiwasan katagalan masira yung mga ball race natin. Lalo na kung nadaan tayo sa lubak. Pero yung ibang case, hindi naman nadadaan sa lubak, nasisira dahil sa corrosion or nauubusan na ng grasa. Kaya naman, mas okay, 20K odo siguro yung pinaka-safe. Regress natin kahit wala pang problema. Katulad na lang sa akin, wala naman palang problema, lumuwag lang pala yung tornilyo. Pero yung grasa natin medyo maitim na, so regress na lang po tayo. Nasa ganon yung friction po niya, okay pa rin po. Kasi matibay naman po talaga itong ball race natin. Kapag nawawalan lang ng grasa, nagko-corrosion, dun lang siya nasira. Worst case scenario na lang, nalubak tayo na malala, talagang babaon po yan dito. Magkakaroon ng kabig, magkakaroon ng sira. Okay, sa akin, regress na lang natin guys. So yun na lang yung title natin dito. Race maintenance or ball race regress. Ayan, damihan na lang natin. Yun So wag lang yung tipong sosobra or kakalat na siya sa buong part ng motor natin. Kasi dito may housing naman yan sa loob. Ayan, kakalat pa yan dun. Wag lang natin sobra-sobrang damihan na magiging messy na siya. Ayun Ball racer grease. If ever gusto nyo tanggalin or linisan muna, tanggalin yung lumang grasa, okay naman yun. Mas best po yun. Pero sa atin, haluan na lang natin, dagdagan na lang natin ng grasa para hindi po tayo masyadong tumagal. At may ginagawa pa po tayo. Siputin natin yung side skirt, rapin po natin. Lalagay ko sa mga susunod na video po natin yan. Ginawa na lang po natin ng video yun. Pagkatapos dito, angat lang po natin yan, lalagyan din natin yan dito. So ayan, lagyan lang natin ng grasa pati dito sa taas. Tadtaran natin yan para tumagal yung buhay. So pag nagresan na natin, lagay lang natin yung mga components na alagay sa taas. Una na po dyan yung housing nitong bearing natin. So may orientation po yan, itong na-curve dito sa ilalim. Pasok lang po natin yan. Tapos pag ayaw bumaon, galawin lang natin tong tipos para lumubog po siya. So yung orientation pala ng bearing is nakaiga siyang ganyan. Kaya pala ayaw pumasok. So pasok na muna natin siya dito. Ayan yung may flat shape ng konti. Nasa taas po siya. Tapos pasok natin siya dyan para sumuwak po siya. Tapos pasok natin dito. Yun, swak na siya. Tapos lagay na natin to. So yan, ikutin lang natin para mag-lock po siya. Ito, higpitan na po natin ng todo para hindi po siya gumalaw-galaw. So yan, tinodo po natin higpitan. Wala nang gumagalaw dito. Ayan, intact na po siya, wala nang space. So kanina medyo maluwag po yan. Tapos ito, lalagyan po natin ng thread lock.
Itong malaking nut na to, linisan natin para matanggal yung grasa. Ayan, lagay po natin itong guide lock. Sundan lang natin to. Ayan, dito yan. Sakto yan sa may uka niya. Para hindi po siya umikot-ikot. So, lalagyan po natin siya ng thread lock. Semi-permanent. Tapos, itong nut. Ayan, lalagyan natin to. So, nilinis ko na siya. May konti pa. Pero goods na yan. So, lalagyan natin ito dahil ito yung lumuwag eh. Ito yung naging cause kung bakit karoon ng gap sa ilalim. So kapag lumuwag yan, yun yung magiging resulta. May gap sa ilalim. So parang may nidiscover na naman tayong bagong sakit ng Honda Click, no? Yan, dinamayan ko na ng konti. Semi-permanent naman to. Matatanggal pa naman. Tapos higpitan lang natin. Kaya pala wala tayong kabig na nararamdaman sa manibela. Yun lang pala yung problema, lumuwag yan, no? Higpitan lang natin siya ng todong-todo. So balik lang natin yung mga components na tinanggal natin. Salpak lang natin to, tapos lagay natin yung bolts dito. So pasok lang natin yung bolt na to kasama tong washer na nakahulma doon sa may butas na yon. Ayan, papasok yung washer doon. Tapos lulusot dito. So papasok naman natin sa kabila ito. Tsaka yung nut po niya. Tapos lagay natin to. Tsaka yung nut. Bago natin higpitan, check natin kung maganda yung plane na manibela. Angat lang natin yung harap, tapos ikutin natin yung manibela. So ayan, nahigpitan na po natin to. Make sure lang natin na pantay yung manibela dito sa gulong or fender. So ginawan ko ng bukod na video yan. Click nyo na lang dito para malaman kung paano po i-align yan. Pero basically, bago po natin higpitan itong tornilyo dito, galawin lang po natin siya na mag-align siya dito. Kasi pag maluwag yung tornilyo dito, nagagalaw po yan eh. So minsan hindi siya nag-align. So ngayon, balik na lang po natin yung mga fairings natin. At okay na po tayo sa maintenance ng ating mga ball race. So ayan, nilagyan natin ng kalso. Check ulit natin. Ayan, napaka smooth. Mas umokay siya. Yung kanina sobrang luwag niya, kaya kahit konting galaw lang talagang mapupunta siya sa dulo. Ngayon smooth na yan. So ganyan yung normal ng mga Honda Click. Ngayon check natin yung ilalim kung meron pa siyang gap or space. Maalala nyo dun sa part na yan, may umuuga ng konti. Ngayon check natin, galawin natin to gaya ng ginawa natin kanina. Ayun o, wala na. So naipagkita ko naman kanina, medyo madilim lang, pero wala na siyang umuga dito. Tsaka super tight niya na ngayon. So yun po yung isa sa dahilan ng pagkakaroon ng pag-alog sa ating mga harapang gulong at pagma-maintenance ng ating mga ball race at kung paano malalaman kung may sira na ito. Additional lang, para tumagal po yung buhay niya, wag po tayong dadaan masyado sa mga lubak, lalo na kapag sira-sira yung kalsada, wag natin masyadong bilisan. Alalay lang po tayo. At syempre, ayun, maintenance po natin siya. Ideal, kada 20,000 kilometers odo, regress po natin siya. Lagyan ng maraming grasa nang sa gayon, humaba po yung buhay niya. At hindi po tayo ma-hassle sa pagpapalit nito dahil mahirap magpalit po niyan, sa totoo lang. So ito, ilalagay na lang natin pag naramdaman na po natin yung kabig dito sa manibela niya mismo. So ngayon, kung ano yung kailangan ng ball race natin, yun lang muna yung ginawa natin. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Ball race maintenance para sa ating mga Honda Click. Bye bye!